hindi naman problema ang ating mga OFW. Ang problema, yung mga employer sa Kuwait. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. Lahat ng Pilipino magaling mag-ayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin, kailan pa sila experience? Ang problema ay doon sa employer. We should focus and concentrate on how we can talk to these people sa Kuwaiti and to the employer and tell them enough is enough. Secretary Kakdak, sir, kailan po na-lift yung ban sa Kuwait? Yung deployment ban? Mr. Senator, magandang umaga po. Mr. Chair, from the Philippine side po, patuloy yung ating restrictions, deferment na itinalaga pa ho nung panahon ni Jollibee Renara, Secretary Toots Ople at pinaigting pa ho. Nung panahon po ni Jollibee Renara, ang pinataw ho ni Secretary Toots Ople is a deferment with respect to first-time workers, tinignan na maigi ang work experience. From the Kuwaiti side, meron po silang pinataw na sarili nilang ban na pangkalahatan, including skilled workers. So, nang malaunan ay ang Kuwaiti side po ay linif yung sa side nila na ban for the skilled workers and the returning workers. But we retained our own deferment policy, Mr. Senator, nung panahon pa na iniulat sa inyo ito ni Secretary Toots at pinaigting pa ho natin. Bukod sa bawal ang first-timers, dinagdagan pa ho natin ng whitelisting, yung recruitment agencies from the Kuwaiti and Philippine side, kailangan po malinis ang track record. Meron na ho tayong pre-departure briefings ngayon, pre-flight briefings aside from the PIDOS. On top of the PIDOS, Mr. Senator, literally, pinapupunta po natin ang mga OFWs bago pa man sila magpatuloy sa airport, bago sila mismong umalis at doon nagbibigay ng mga rights and responsibility, kadragdagang impormasyon, reinforcement ng impormasyon sa PIDOS, just in case hindi nila na-pick up yung impormasyon on their rights and responsibilities, and most especially, contact numbers ng MWO at ng DMW at ng OWA in case kakailangan po nila, particularly the 1348 hotline. Thank you, Secretary Hans. Napakaganda yung mga sinabi niyo po. Pre-departure screening, pinaigting, rights and responsibilities of the worker, sinabi sa kanila, sa PIDOS, contact number, and then bawal ang walang work experience na OFW natin pumunta sa Kuwait. Perfect, excellent, 100%. But hindi naman problema ang ating mga OFW. Ang problema, yung mga employer sa Kuwait. Sila ang problema. Mga OFWs natin masisipag. They don't even have experience because tayo mga Pilipino mapag-alaga. Ano bang ginagawa ng mga OFWs natin sa ibang bansa? Mag-alaga, maglinis. Sanay tayo mga Pilipino. We don't even need to teach them how to clean. Endemic na sa mga Pilipino yan na malilinis tayo sa sarili natin. Magaling tayo mag-alaga, magaling tayo maglinis ng bahay. They're not the problem. The problem is the employer. The problem is the Kuwaiti government, for crying out loud. We should focus and concentrate on how we can talk to these people sa Kuwaiti and to the employer and tell them enough is enough. You want our worker or workers? Then this is what we need you to do. Let's sit down and let's talk. At kapag hindi nyo kayang sundin to, then we will totally stop deployment. And maybe siguro pag-isipan later on, dahan-dahan tayo mag-pull out. And that's the only way to do it if I am to be asked. Palagi ko sinasabi rito, sana, na-lift na ba yung ban? Di ba? So, meron na bang bagong deployment sa Kuwait? Wala. Meron.
Yung ba may mga overseas employment experience and the skilled workers? Yun nga, Meron sir, po. eh. Dapat wala muna eh. Why was it lifted? Di ba dapat wala muna? And then I've heard na last year, sana total ban hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-uugali, ng kanilang sistema. Like I said, I would prefer or rather mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Sana naintindihan niyo ako. I get my point across. Katakot-takot na screening ang ginagawa natin dito sa ating mga OFW, NBI, police clearance, health, etc. May mga PIDOS. And yet, yung receiving end, wala. Malay natin kung yun ay may topak, siraulo, barumbado, rapist, magnanakaw, kriminal, etc. Wala. Diba? Wala. Saan tayo nagkukulang dito? Now, pag-usapan natin once and for all. Sana may kahinat na ito. Na ayoko na marinig na merong isang buhay ng ating OFW mabubuwis. Marami namang bansa dyan eh. Quiet lang ba? There's so many countries who will be more than happy to receive our workers. Singapore, Hong Kong, ang dami na kung saan hindi minamaltrato yung ating mga OFWs. Dito sa Kuwait, paulit-ulit na lang. And yet, para tayong pinagpipilitan natin ang ating mga sarili na i-push sila doon. We feed them to the lions. I remember nung merong isang kababayan natin namatay at pinush ko na magkaroon muna ng ban. And then yes, we did declare na total ban ata para doon sa mga bagong papasok. I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark. Diba? Ban po siya, Mr. Chair, sa mga walang overseas experience. So deferment po ang tawag noon ni Secretary Toots Ople nung So, iniulat ban niya. doon sa mga walang experience. Pag may experience, tuloy. Pag may experience, pwede po, Mr. Chair. Pinagbalit natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people, a nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong o sambahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling mag-ayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin kailan pa sila experience? Ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Palagi natin sinisisi ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience kung pagiging kasambahay lamang, sanay na sanay po yung ating mga OFW. Siguro, teach them about culture differences, which is madali yun. OFWs natin marunong mag-English. Kaya nga, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit na grade 1 nakakapag-English, paano, unlike sa ibang nationalities. Sir, this is what I want you to do. And even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabi, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay.
Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin kailangan may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana ang sinasabi ko. Dapat ang mga employer, meron tinatawag na neuroscreening. Ini-screen natin yung utak. Utak ba? Brain. Ng mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwaiti si Raulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti, of course. Majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are ayoko na magsalita. So yun ang sasarain natin. So pwede ba yun? From now on, neuroscreening? Ang ini-screen natin yung nakakatawa eh. Kung hindi natin, ang ini-screen natin yung OFW natin. And then yung agency. Of course, nakakatulong yun. Pero wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer na si Abdul, anong bang pangalan niya? Ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipa-neuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ganun ba? O magkano bang sweldo nito? May capability ba ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa sweldohan. No. Yun yung gusto kong mangyari.